Hi guys, it's me again, Eka, and welcome back to Gracia and Eka's YouTube channel. Hi guys, para sa vlog naman na to is, actually makakatulong to sa inyo para sa mga gustong mag-savings ng mga malaki-laking pera. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng 7 tips kung paano nga ba mag-savings. Ayan, kung paano nga ba makatipid. Okay, so para hindi na tayo magtagal, let's just get started. So, tip 1 guys is 50 pesos challenge. So, yung 50 pesos challenge, ito yung pwede mo ilagay sa piggy bank mo every time na may 50 pesos ka. So, 50 pesos challenge is actually I observed from my boardmate who wanted to save up for shoes. Then, ginamit ko rin siya and it has worked for me. So, the concept of this guys is mag-wallet kada lang sa school. Pero, 50 pesos lang yung pera na idadala mo, ilalagay mo sa wallet mo. So, yung 50 pesos na yun guys is the whole day mo na yun na pera. So, the result of this guys is hindi ka pwedeng maka-spend ng madami. Kasi nga 50 pesos lang yung dala mo, right? Gets nyo ba ako guys? So, kung yung budget mo sa food guys is 200, ikakasya mo na yun in 1 week. In just 4 days lang pala. Kasi 4 days lang yung klase ng college, diba? Monday, Thursday lang. So, because of that guys, is napo-force ako nun sa school to bring extra snack. Minsan kasi half day lang yung class ko. Meron yung 2 days lang yung whole day ko nun, kaya medyo matipid talaga ako pagdating sa pera. And I've done this guys before face-to-face pa lang ang klase. Nagawa ko siya in 1 semester. Diba nakaya ko yun? And then next guys is tip number 2. Okay, tip 2 guys is use small wallet. So ever since pa talaga guys is mahiling na ako sa mga malalaking wallet like this one. Pero ang problema dito guys is feeling ko madami pa akong pera kasi nga malaki yung wallet ko. So I suggest to you guys na gumamit ng small wallet like this. So why small wallet guys? Kasi sakto lang yung perang kakasya dito. Yung iba is lalagyanan na ng mga cards, ng ID, ganan. Konti lang yung slot na paglagyan ng pera. So yun yung tips ko sa inyo guys, to use small wallets or ugly wallets. Why ugly wallets? Kasi madi-discourage ka na ilabas to sa mga maraming tao. Sino ba naman yung gustong maglabas ng hindi magandang wallet, di ba? Feels like nakakahiya, di ba? So moving on to the third tip. So tip number 3 guys is to lend your money. So this one naman guys, ang magpautang is lagi ko siyang nagagawa. I always lend my money to my classmates, friends, and kahit na sino yung gusto mo. Well, hindi naman lahat, just my extra money. And kaya yun, sakto lang yung natitira na pera para sa panggastos ko. Hindi ko na ma-spend yung iba kasi nga, syempre, nahiram na nila, diba? So, malaking tulong ito for me para makaipon. Ako kasi as long as meron akong pera, sige, bili dyan, bili dito, kahit na hanggang sa maubos na. Kaya, I suggest na pwede nyo rin ipautang yung pera nyo. Pwede rin kayong magbigay ng interest, 5%, ganon. Pero ako, kapag konting bills lang naman yung nilalagyan, kapag ka 10K siguro, pwede bang maglagay ng interest, diba? So, pwede kang magpautang pero be careful with the person you choose to lend your money kasi may mga tao na nagkakaroon ng amnesia kapag singilan na, diba? Am I right? Ayan. So, okay, next guys, tip number 1. Okay, so kung magdadala ka naman ng pera, I must just suggest to you to bring large bills. Kasi sometimes or nasa isip natin na, ay malaki siya, buko siya, ayokong gastusin. Kung meron kang 500 pesos, instead of bringing 100 pesos every day, bring 500
500 yung buo or 1K. So, pwede mo rin naman ipa-change yung 500 mo ng tig 100 pesos instead of emergency, diba? So, for me, medyo malaking tulong din to para hindi ko magastos agad yung money ko. Ayan. So, tip number 5, guys, is to stash your money. So, every time if you don't have any bank account like me, you collect all the money that you have saved. Instead of putting it in your wallet, ilagay mo na lang siya sa cabinet or sa drawer mo. Basta itago mo siya kung saan safe siya. Kasi guys, once you stash it, considering na you forget your money. So, ito yung ginagawa ko every time that I have 100 pesos, itatago ko yung 70 pesos, din yung natirang 30 pesos na lang is yun na lang yung gagastusin ko. It's very enough na para sa the whole day na gagamitin ko. Okay, so pag-iisipin ko na 30 pesos na lang yung pera ko, hindi na ako bibili ng mga hindi ko kailangan. Yung mga talagang importante na lang ang bibilhin ko, like yung pagkain ko sa breakfast, sa lunch, and sa dinner. Ito kasya ko na yun, guys. Pero, syempre, meron naman akong binibili na every Sunday, bumibili na ako ng mga foods ko. Naka-budget na kasi, guys. Ginagawa ko to every time kasi kapag meron akong important na kailangang bilhin na gamit for school, like yung mga notebooks, ballpen, guard, meron akong panghuhugutan, meron akong pera na inaasahan, kaya hindi ko na kailangang humingi sa parents ko. Ito naman is, well, actually marami ng kakaroon ng ganito ATM card, gumagamit ng ganito, right? So, malaking tulong din siya to save up money. Kahit magkano pwede mong i-deposit hanggang sa makaipon ka naman. But I would suggest na ipahawak mo na lang. After mo mag-deposit, is ipahawak mo muna yung ATM mo sa mother mo or sa father mo. Kasi, kapag hawak mo yan, hindi mo talaga maiwasan ang mag-withdraw dyan, mag-withdraw dito. So, mas maganda kung isahan yung pag-withdraw mo kapag kaipon ka na ng madami. Diba? Parang mas thrill, diba? Last tip is, I will suggest to you to bring crispy money. Ano ba ang crispy money? So, crispy money is yung mga bagong bills. Ako kasi guys, is every time that I have crispy money, parang ayokong ibili. I don't know why, pero may mga taong ganun, diba? Kaya every time na pumapasok ako sa school, nagdadala ako ng mga crispy money, ganun. Hindi mawawala yun sa wallet ko. Kasi, ako talaga is, kapag nakakita ako ng madaming pagkain, parang gusto ko dito, diba? Hindi man naman maiwasan yun. So, this tip, guys, was very helpful for me. So, ayan. Yun lang yung 7 tips na mai-share ko sa inyo as a college student, and hopefully nakakatulong siya sa inyo and magagamit nyo siya in daily life nyo kapag naging face-to-face na ang klase. And thank you so much sa panonood, guys. See you next vlog. Always remember that you're special, so always wear a smile on your